So, mix ng version 1 at saka version 2 muna yung gagawin natin ngayon. At naka-prepare na yung materials niyan. And then susunod, papakita ko rin sa inyo yung draft niyan. So, ito na yung gagamitin natin. Titanium. So, meron pa tayong 4 na darating na ito. Ito kasi yung stock natin dyan sa taas. Ayan, titanium. Okay, so prepare na kami. 2 table saw yung pinahanda ko. So, sa ngayon, prepare na namin yung squala, yung sukat. Kasi ito, nire-reset kasi namin to pagka sa mga modular cabinets namin. So, syempre, ito yung first step natin. Puro cuttings lang muna yung mangyayari. Pagka habol mo yung maganda na tunog, syempre, gamit ka rin ng magandang uri ng file. Welcome back. So, ito na nga. Maraming mga gusto magpagawa, pero may kailangan tayo unahin. 2 piraso. So, WS Turbo mapupunta sa Gamu, Isabela. So, yan na yung gagawin natin. Papasilip ko sa inyo yung draft nito, pero for now, hindi po muna. So, magiging sikreto po muna namin. Mga kamusta, pasensya na kayo. Pero kailangan naming i-cap muna. Kasi ito, eventually, Thai concept. Pero hindi na siya actually Thai talaga. So, parang sa ibang box din, no? So, may mga conversion, may mga sukat na inayos. Kagaya nito, kinuha ko din sa ibang bansa yung sukat niya o kaya yung itsura. Tapos yung sukat niya, binago ko. So, sabi ko nga, hindi man po ako sound engineer. Hindi po ako sound engineer. Ang ginamit ko lang dyan, pandinig, pandama. Kung saan, maganda ba sa high frequency, mataas ba kung mababang frequency, okay ba siya? For indoor or outdoor, pwede ba siya? So, yun po yung mga talagang inalam natin, no? Maliit kasi siya. Ngayon, sabi ng karamihan, napakaganda kasi maliit. Hindi siya bulky, hindi siya mahirap buhatin. Actually, meron akong version 2 nito. Yung gagawin namin ngayon, medyo may pagkahawig ng version 2. Pero yung version 2 kasi natin, mas malaki siya kaunti at saka mas mahaba kaunti. So, ito kasi, ito yung version 1 natin na kung saan ito yung gagawin natin para sa client natin sa Gamu. So, meron na ako yung draft na ito na papasilip sa inyo soon. So, siguro pagka nakagawa na tayo ng mga siguro nasa 20 piraso o kaya 50, papalabas ko rin to. Marami naman ang gumagawa nito, kaso nga lang sabi ko nga iniba ko yung sukat nito. Kahit tingnan nyo sa pagka naipakita ko na o kaya pinalabas ko na, makikita nyo yung pagkakaiba o kaya yung ibang sukat niya. Kasi ito, hindi ka makakita ng ganitong klase ng design na siguro ano naman, sabihin na natin may iba lang, iniba ko lang talaga yung sukat. Okay? So, mix ng version 1 at saka version 2 muna yung gagawin natin ngayon. At naka-prepare na yung materials niyan. And then susunod, papakita ko rin sa inyo yung draft niyan. Yung cut list niya. So, sa ngayon, hindi po muna. Sinukat ko yun. Pinalabas ko nung ayan, si Barel. Yung aking cabinet maker, box maker. Kasi ako, nasa larangan din naman tayo ng construction. So, ito na yung gagamitin natin. Titanium. So, meron pa tayong 4 na darating na ito. Ito kasi yung stock natin dyan sa taas. Ayan, titanium. Yan. Titanium. Napakaganda kasi double face. So, 3/4. Mga kamusta, no? 3/4 to. Ayan, o. Yan. Double face, ibig sabihin, walang ampaw yan. Wala kang makikita dyan na pag nilagari mo, merong semento. Okay, so, prepare na kami. 2 table saw. Yung pinahanda ko. So, pinalabas ko rin yung isang WS Turbo natin. Kasi yung cut list, nawala ko yung cut list na ginawa ko. Ngayon, pinapagawa ko kay Engineer Ara. So, check natin. Ito yung cut list natin. Ayan na siya. Tapusin lang namin yan. And sa mga susunod na videos natin, papakita natin yan. Pero, kailangan. Ay, oo nga pala, good news.
may nagpahabol, dalawa ulit. Dalawang WS turbo ulit. So bali 4 yung gagawin natin ngayong araw na to. Pero hindi natin matatapos ngayong araw. Kumbaga yung cut list lang, yung cuttings lang, yun ang gagawin natin ngayon. Nagka-problema yung isang cable saw natin. Nawala yung kanyang repair kit. Pero gawa natin ng paraan para magamit yan. Okay. So sa ngayon, prepare na namin yung squala, yung sukat. Kasi ito, nire-reset kasi namin to pagka sa mga modular cabinets namin. Pero for now, magka-cut muna. So yung cut list muna ang gagawin natin para at least dire-diretso na. Okay, so abangan nyo. Let's G. So syempre ito yung first step natin. Puro cuttings lang muna yung mangyayari. So abangan nyo yung mga ibang part na ito. Syempre, kakat muna tayo gamit yung plywood na gamit natin, Plytanium. So pagka maganda kasi pagkahabol mo yung maganda na tunog, syempre gamit ka rin ng magandang uri ng plywood. So tingnan natin tong plywood na ginamit natin. Ito yung sinasabi ko na halos or 100% wala kang kauyan, no? Yan ang kagandahan ng plywood na to. Kumbaga makakasiguro ka na maganda yung plywood na. So Santa Clara pwede rin yon, pero mas mahal kasi yan eh. Kaso hindi available dito sa amin, pero ito yung isa sa pinaka the best din, no? Plytanium. So available din sa hardware. Okay. So yung presyo nito, gray range ng 17 to 18. So yun ang presyo nito. Okay. So ayan, cross cut na tayo dito kasi ito defective pa. Wala pa, hindi pa namin nahanapan yung gamit niya. Okay, so cross cut na tayo. And then naka-ready na rin yung primer kaagad para dun sa loob kung sakali. So acrylic lahat ang gamit natin dito. Okay. So ito na siya. So hindi ko pwede muna ipakita yan yung kabuuan, pero soon papakita ko rin, papasilip ko rin mga kamusta. Tapos yung sukat. Yes. So yan na yung draft na ito. So may sukat din to. At ayan, basta abangan nyo na lang. So ito mayroon tayong plunger dito. Ayan. Tapos ito may metal handle to. Dito sa may itong dalawa dito. Tapos yung ilalim, wala naman na. Okay. So meron pa ditong rubber footing. Rubber footing dyan. Tapos dito sa may side, rubber side yan. Okay. So ayos. Tingnan natin yung cuttings. So, ito kasi yung kagandahan niya pagka magandang uri din ng plywood yung gagamitin mo. Kasi yung tunog, malaki pa rin yung impact. Yun yung hindi maintindihan ng karamihan eh. Sabi nila, why not nagagamit na lang ako ng ganitong plywood? So, pwede ka naman gumamit ng iba't ibang plywood. Kahit nga solid wood eh, pwede mong gamitin. Pero, based dun sa kung sakali man po na hindi equal kasi yung tigas, yung lambot ng kahoy na ginagamit mo, hindi may pagbabago. So kunwari, kapag yung ginamit mo fiber sana, may pagbabago sa tunog yun. Maniwala ka. So napakaganda na meron kang, o kaya yung ginagamit mo ay magandang klase din na kahoy, no? So di bali ng mahal, basta maganda yung kalalabasan at saka maganda yung tunog. So importante yun. So ito na siya. Ito yung sa may base, top at saka bottom niya. Ito naman yung right and left na side niya. Okay? So abang-abang mga kamusta, no? At sa ngayon siguro hanggang dito na muna yung video natin. At abangan nyo na lang sa mga susunod pa na uploads. God bless everyone. Bye!